Mga anak ng Diyos, nagtitipon tayo ngayon para makaharap ang Diyos. Kundi tayo ay tatanggapin at yayakapin. Nagtitipon tayo ngayon upang saksihan ang Ebanghelyo na gumawa sa atin. Dumating tayo upang umanib sa kapulungan ng kaharian ng Diyos, upang matutong isabuhay ang kaharian ng Diyos sa lupa tulad ng sa langit. Nagtitipon tayo ngayon upang ipahayag ang ating pananampalataya sa hindi matitinag na kaharian ng Diyos. Dumating tayo ng may pusong na pagpapasalamat, nagtitiwala sa ligtas na pundasyon ng matibay na pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa atin. Salamat sa Diyos.
tampo. Ginoo pasibayo kaya nga lagi tatas may king orasan ninyo. Ginoo ka salamat king oras na pikalog mo karim bawat metong ban kanita Lord makapagsamba kaya ka. Ginoo panuanan mo yung simbahan ni ban kanita Lord. Ing nano mo maganap nga ni nga Lord is maging step ban kanita. Ikami milapit kami kaya ka. Ginoo i-guide mo la rin kaya kang anak ganaganang kumanda kay kinsimbahan ni Lord. Ikay maglibutan ka rin karelang puso. Makanta mo naman Ginoo, buklatan mo yung kaya kami puso at isipan. Ban kanita Lord, yung lesson na mitagon ngayon is, iti ay apply making kaya kaming be. Lord, yung kaya kang anak na gamitan ngayon ni ban kanita, mag-atad mensahe kaya kami Ginoo din namin. Kabias nan ban kanita Lord, yung mensahe na buri mo iparatang kaya kami, iti ang miras kaya kami Ginoo. Patuloy na ikay maglibutan king sambangin ni Ginoo, at nawa Lord, yung kaya kang banal espiritu, yung kaya kami patuloy na atas, iti po yung kaya kaming dalangin kiligon ng Jesus. Amen. Praise. Maya pa yabak po kay katamungan, kapatid king Ginoo, maya pa yabak po. Sige po, pakiramdaman tala rin kay katamong announcements. Nagkinginingal daw nga iti potang 1 p.m. Reng anak king buong distrito po, atin lang kids fellowship. At marapat iti king kay katamong church. So potang 1 o'clock, mamandatang la po reng aliwaliwang anak, karing aliwaliwang iglesia. Ne po, nung atyo kayo, masanting po i-welcome tala rening kaya katamong anak. Okay. So bayan, idagdag tayo mo, itang Sabado na ning August 30, ituloy niya po yung UMM, WSS Walking Fellowship. Dapat niya yung Sabado ini pero may postpone niya. So tuloy na niya po kayong Sabado 6 a.m. karin king Beverly Place, San Fernando. Okay. At kay bat alas 2 na ninggat panapon at atinla namang Kids Fellowship din kay kata namang anak kay ni King Church. Po, in Kids Fellowship po ngayon karing anak tamo twice a month ne po. Yan, gagawan niya aduang beses kayong pabulan at atin niyang malagong program po yan kapatid na ring anak dakala at itang kailangan dang abalo bilang metong batang mananampalataya ay miturwanan la po. Right? Abalo mo naman keng daratang Sunday, August 31, after na ring samba ating marapat a council meeting. So, rin hanggang miyembro na ning council, malakwan tamo po, atin tamong itang kikatang first regular council meeting. First Sunday na ning September, i-celebrate tayo yung Grandparents Sunday. Yan. Kayong hanggang apo, ampong lolo't lola. Ne po. Kayo po mag-absent kanita. Uling ingad Domingo nga ita, pamangilalaya kaya kayo bilang kaya kaming apo ampong matuwanang talasuyo ng iglesia. At makanyan no naman, daptan tayong Christian Education Sunday, keng second Sunday na ning September. That is September 14. At last Sunday, ating joint fellowship o Christian Education Rally, gawan mo naman ng kaya katamong church. So, rin po kapatid, ding activity tamo, beginning next Sunday, hanggang kayong daratang bulan, September 28, inya-announce tala rin ni mga kata, pagsadyan tala po. Ayabe tala kayong kaya katang schedule. Nya pabalo talang maranon. Makanita po, ala tamong sang ka na kubalo. Po, noon kapamilatan da rin ng announcement, ay adi din ang talang panahon at atatagunan tala. Same thing, kareng kakatang regular activities, every Thursday, atin pong Bible study per area,
Makanyan mo naman, yung Bible study na rin UMM, 4 o'clock ya po. Okay, Mayap online prayer meeting. Thursday yan naman, UMM prayer meeting every Saturday, 6 a.m. And at the same time, Sunday school atin before worship and after worship. Tagunan Tala po ready. Okay, already po yung kakatamong financial status as of last Sunday, August 17. Yan. Paki-check po yung kaya kayong lagyo po at ating kayong pikalob at iya po may sulat. Ne po. Atin pa. Alright. Siran po rin kaya katang maging gastos. Okay, happy birthday, Kareng Makatuki. Happy birthday, ngayon ng iti August 24, kang Jinky Esguera, 25, kang Jonalyn Manuel, Angel Calma. Kang 26, happy birthday, kang Joel Malyari, Jomar Gorospe, Carl Cian Gomez. Kang 27, kang Anes Lising, Maria Alia Trinidad Malyari. Kang 29, kang Ronabel Gorospe, Maria Jillian Malyari. At kang 30, happy birthday, kang Analea David. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Okay, so karinya po mayari in kaya katamong announcement. Again, Maya Payabak po kaya katamong. Good morning po. Ayan, a blessed morning po kaya katam. So sabi na po king kanta, yours is the kingdom and the power and the glory forever. So these are not just lyrics na makakanta. Alam mo po kabod lyrics, they are declarations. So church, let this song be a declaration of our love, our trust, and our faith in God. So while singing this song, we don't just sing with our voices, we sing with our hearts, we sing with our souls. So because we are not just singing about our God, we're singing to God. So agkatanda ko ng pong talakad, para po sa besa-betang pong ipagkaloob and declare that God, yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonders of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise. God forever and a light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, glory,
are wonderful, King of all kings. All the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise. God forever, and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. And the shout of the earth will be your praise. God forever, and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Every day, we are reminded po with our God's love. Although mababless tamo po karang blessings na alita na po abi bilang-bilang. So God is the King above all kings. Iya po yung ginawa kaya katamang yato with His powerful word. So God died for us at the cross to save us, to free us from sins. Pero alik po ka rin mayayari. Ibalik niya pong pasibayo to be our King, to be the one and only God. So let us be a Christian and a church na mamaya pong kapurian, King Hari na ring Hari. So let's continue worshiping with our hearts, lifting His name high, and let's declare that God is the King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Come on, we sing. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King.
salamat po, King Kaildawan, na pagkalabyo kaya kami. Lord, it's another Sunday po. It's another Sunday na full of blessings, full of praise, Lord. Lord, we're praying po, Lord, na yung bawat tao, Lord, yung poong yato is abaludan. Ika po yung hari, daring hari. Ala pong aliwang Diyos yung makapante. Lord, ika po yung Diyos na kaya mo ever since. Ikayo po yung magligtas kaya kami. Ikayo po yung mag-sacrifice life para mo po ma-free kami karing sins me. Lord, nawa po this sacrifice is alaya po po kabut may paboren or alaya po sins. Lord, may this sacrifice strengthens us. May this sacrifice bring us closer po, Lord, para po mas may palapit and mas akilala ako. Lord, ang pag-pray nga po ang worship po ngayon ni Lord na ang worship po ngayon is mamaya pong kapurian ang kakayo pong Holy Spirit ang manimuna. Ini pong worship ay ini is mamaya pong tula king kakayong puso. Ay makanta mo rin po karing puso daring balang anak yu na tsukeni. Jesus' name we pray.
Kalakad tamo po kim pangabasa na ning banal na kasulatan na mayakit king 2 Chronicle chapter 26 verse 1 to 5 na lumipat ya po king verse 16 to 21. Nagkaisa ang buong Juda na si Uzias. Ang gawing hari kapalit ng yumao niyang ama, si Amasias. Nooy 16 na taong gulang siya, sa panahon ng kanyang paghahari, ipinatayo niya ulit ang lungsod ng Elot at ibinalik sa Juda. 16 na taon lamang si Uzias nang umakyat siya sa trono at 52 taon na mahala sa Jerusalem siya tumira. Ang ina niya, si Hekosilia na taga-Jerusalem, si Uzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ni Amasias. Tinuruan siya ni Zacarias na matakot sa Diyos, kaya habang nananaig siya kay Yahweh, pinaunlad naman ang kanyang kabuhayan. Nang si Uzias ay maging makapangyarihan, naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastanganan niya si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang magsunog ng kamanyang sa dambana. Sinundan siya ni saserdote Azarias, kasama ang 80 matatapang ding saserdote ni Yahweh. Nang makita siya, ay sinabi nila, Uzias, hindi ka karapat-dapat magsunod ng kamanyang para kay saserdote ng mga anak ni Aaron na itinalaga sa gayong gawain. Utang na loob, lumabas na kayo. Nagkakasala kayo sa ginagawa niyong iyan. Hindi kalulugdan ni Yahweh ang ginagawa ninyo. Ang Haring Uzias ay nagalit sa mga saserdote sapagkat hawak na niya noon ang insensaryo. Ngunit, nang sandaling iyon, ay nagkaroon siya ng ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ng mga saserdote ang nangyari kay Uzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinaparusahan ni Yahweh. Hindi na gumaling ang ketong ni Haring Uzias hanggang siya ay manamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan siya ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa bahay ni Yahweh. Ang anak niyang si Hotam ay ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. May panuwanan tamo po karing ama nung may basa. Magagawa ng Diyos na pasaganayan kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. 2 Corinto chapter 9 verse 8. Daptan tamo po yung pamanahin.
susuko mi keka at iyayin mi, uling ikay karapat dapat at pagsukwa na ning biye. Ipaintulot mo ginong Diyos na rin kaya kaming pigkalob, memyelang tula deti keka. Uling ika kapilan man, emo kami pepaboren, manatili, king nanumang bagi aala, nunay king balangaldo, pagkalubanan mo kami. Panwanan mo, rening pigkalob na rin kaya kang anak, bang maging instrumentula, king panyulong na rin kaya kang ministeryo, at panalangin mi, ginong Diyos, mapalyari na rin kaya kang amano, uling nung sinabi mong nang nanong maning kaya kaming tenam, iya po kaya kaming pupulan. Dakal pong salamat, iti kaya kaming panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. po, Panginoon, ang mabiyayang future para sa kanila. Lord, we pray for their family, Lord, for their studies, sa kanila pong paglalaro, Panginoon, sa kanila pong pag-aaral. Patuloy niyo po silang ingatan at patnubayan, Panginoon. Amin pong pinapanalangin, Panginoon, ang kanila pong mga pamilya, Lord, na makasama po namin sa worship, Lord, para makita po nila kung paano po nagiging daluyan ng pagpapala ang kanilang mga anak. Yes, Heavenly Father, we raise each and every children, Lord, na nandito po, Panginoon. Patuloy niyo po sila gamitin, Panginoon, sa inyo pong ministeryo. Dahil tunay, Lord God, na nagbibigay po sila ng galak sa aming mga puso at lalong-lalo po sa inyo. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.
Pasibayo po, maya payabak, kaya katamong sabla. Church, the title of our message for today is entitled 1, 2. When you stop, you drop. Sabihan nanay mo po. When you stop, you drop. Maliban kay susulapong eroplano, malyari tayo naman po yung i-apply po at ang magbisikleta tamo, itong ang po nga duwang gulong. Amen. That when you stop, you drop. Pero manwala kayo kapatid na hanggang kaya katamong spiritual life, malyari tayong i-applyan. Hello? That when we stop, we will drop. Kapatid, makanyan po ing milyari kang Haring Usyas. Inyang tinok nang ya mi bagsakya. Manalangin tamo po. O Diyos, sa mayupaya king sabla, lalapit kami kaya kayo. Adwan mi kaya kang pamanim muna, adwan mi po kaya kang saw, adwan mi, O Diyos, kaya kang pamanayid. Paboren mong kaya kang banal Espiritu, magsalitaya at kimot karing biyemi. Bang nano man po, kaya kang buring malyari kaya kami, O Diyos, mumuna, ding upaya daring kaya kang amano magobra laking kaya kaming biye. At maging dalan lareti, baka mi pong mibayo at milapit kaya kayo. Salamat po at iting kaya kaming panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Amen. When you stop, you drop. Alam niyo mga kapatid, si Haring Usyas po ang isa sa pinakamatagumpay na hari. Pag sinabi pong pinakamatagumpay na hari, nung pong siya'y naghahari, mga kapatid, maraming pagbabago ang naganap sa kanyang nasasakupan bilang hari ng Huda. At mapilan ka rin ni Baloy po nung nanularet ang meging tagumpena, detang maluwat dan ang kalaban deng Filisteo, ang poparetang Amonita, kaluwat dan pong kalaban deta, but during the time of King Uzias, sinambutla. At aliwang mo ita, may develop ya in karelang military weapons, mig-upgrade la. Siguro, nung ating masulungan, nung malyari na lang saling masanting agamit kanita, minunala, dening panimuna ng Haring Usyas. At ing lugal da kapatad, minawaya. Bakit? Kasi meging masanting po, ing pamiyutos da, ding aliwang bansa, King Huda. O yan po, ing milyari. At aliwa mo ita, meging mabangluya Haring Usyas, karing bansa ang makapadurot kaya. So, nung lawen tayo sa madaling salita, ito pong si Haring Usyas, mga kapatid, ay naging isang mabuti at malakas na hari ng Huda. Meging matagumpeya. But sad to say, mga kapatid, ang magandang panimula niya ay nauwi sa isang kalunos-lunos na wakas. Itang masanting ng pegmulan, mayari king matsurang pangayari. Yan po yung nakakalungkot na nangyari sa kanyang buhay. Lako, tayo pa yan, brother. Nepo. Baloy po, bago po naging hari, si Haring Usyas, detaganggang pong sinabi kong mga lago, alalo po reta, king bansang Huda. Alalo nga deta. Bakit? Uling inyang magumpisayang lukluk, Haring Usyas, bilang hari kanakong kapatid, ing bansang Huda, lugmokya. Alaya, iba't yaking gera. Bakit? Kasi nga naning binasa tamo, ipinalusob ni Yahweh ang kanilang lugar. Ay tinyan niya po. Lisuban de ing karelang lugar. At nining ating kapaintulutan kanini, ing Diyos.
ing Dios, yang mikiburi, king karelang pangabagsak. Inya lukluk yay Haring Usyas, alang bitasa, iba't laking gera. Pero ingkutang ka na akong kapatid, paano sila nakabangon? Paano nangyari yung mga binanggit ko kanina na yung kanilang lugar ngayon ay naging masagana, no po, naging magandang lugar, naging matagumpay sila, nananalo sila sa labanan, o hindi po ing meging sikreto, o hindi ing meging parala ng Haring Usyas. Lawin tayo, ketang verse 3 and verse 5. Nga na, 16 na taon nga lamang si Usyas nang umakyat sa trono. Pila niya pong banwa? Pila niyang banwa? 16 years old. At 52 taong na mahala. Imagine, 52 years siya pang meging hari. Sa Jerusalem siya tumira. Ang ina niya'y si Hokalya na taga-Jerusalem. Tingnan po ninyo. Si Usyas ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amasias. Tinuruan siya ni Zacarias na matakot sa Diyos. Sabihin nga po natin, matakot sa Diyos. Kaya habang nananalig siya kay Yahweh, pinapaunlad naman ang kanyang kabuhayan. Church, gusto kong tingnan natin itong senaryong ito. Si Haring Usyas po, nung siya'y maging hari, siya po ay 16 years old lamang. 16 years old. Church, what would you expect from a 16-year-old boy when it comes to governing a country, a town, or a city? Buri yung gawan tayong presidenteng meto nga 16 years old. Governor, mayor, o nung itang madwa, pastor, may nga loko-loko yung bansa, tapa mo nga na. Amen? So pwede natin sabihin, kulang pa sa karanasan yan. Pero hindi po ganun ang nangyari, mga kapatid. Bakit? Dahil ang sabi ng talata, sapagkat siya ay tinuruan ni Zacarias na matakot sa Diyos. Hallelujah. Siya'y tinuruan, ating tinuro kaya, at masantiya, itang tinuro kaya, mayap yung tinuro kaya, naling tiro na, matakot ya king Gino. At nga naning binasa tamo, habang nananalig siya kay Yahweh, pinapaunlad naman ang kanyang kabuhayan. Kapatid, bakit pinaunlad ng Panginoon ang kanilang kabuhayan? Simple lang ang sagot, sapagkat hinanap po ni Usyas ang Diyos. Hello? Penintuning Usyas ing Diyos. Bali po kalaguna king pangasulat na king amanong English. Ketang King James Version, ang po paketang New International Version, nga nanditang amanong English in verse 5. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. And as he sought the Lord, God gave him success. Nino po kaya kayo yung bisang mag-prosper and mag-success? Ala? Totok ng tana. God gave him prosper and God gave him success. Kapatid, tingnan po ninyo yung nagagawa sa tao kapag hinahanap niya ang Diyos. Makakitya po, pinapakita dito talaga, mga kapatid, na walang kalugihan kapag hinanap natin ang Diyos. Kung naniniwala po kayo, sabihin ninyo, Amen. Walang kalugihan kapag hinahanap natin ang Diyos. Imagine, 16 years old, nakapanguna sa isang bansa. 16 years old, napaunlad niya ang bansa at umabot pa ng
52 years yung kanyang pamumuno. Paano nangyari yon? Because he sought the Lord. Hinanap niya ang Diyos. Alam niyo, yan po yung unang turo ng Panginoon. At alam nating lahat ito. Anong sabi niya? Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At anong pangako niya? Ano pong pangako niya, mga kapatid? And all these things shall be added to you. Church, seeking God is truly important. Seeking God is truly important. Alam niyo po bang mayroong 8,160 words sa Bible tungkol sa seeking God? 8,160. Ang tinuturo, hanapin ang Diyos. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, ibig lang pong sabihin ito na talagang binibigyang pansin at tinuturo ng Diyos na hanapin siya ng kanyang mga inilikha. Diri na ng emphasis ng banal na kasulatan na yung tao kailangan ng panintunan in Diyos. Amigla lang kayo. You know, to seek God means to aggressively pursue. Keng Tagalog, kapatid, agresibong paghahanap. Sabihin nga po natin, agresibong paghahanap. Kubalo, nung papyalungan niya pangenita, itang piyalungan tamo niyang minunang panahon. Itang salikutan. Piyalungan di parang anak niya, salikutan. Halina tayo, lalo na nang ipiyalungan keng balen. Po, uli nga lalo magpisalikutan king balen. Puro subdivision. Kaya ni siguro pwede pa. Lawin niya itang ngayang mamyalong tam. Itang taya. Itang taya, naning gawa na. Panyalugsugano, andeng hanggang lugal. Yatok nang hanggang enoakit, detang sasalikot. Tama? Di po ba? Itang buri ng gawan. Hindi siya titigil, mga kapatid, hanggat hindi niya nakikita yung mga nagtatago. Church, ganyan po yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Agresibong paghahanap. Agresibong paghahanap. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang talagang dapat pagsikapan na nating lahat ay pagsikapan nating maging malapit sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ito'y kailangan tanang ini. Lalong-lalo na itamong Kristiyano at intanang pamagsikap apantunan tayo ing Diyos. Bali po, may itong kareng prayer list mi itong midweek. May itong po kareng panalangin mi, happening spiritual life dareng miyembro keng Disciples United Methodist Church. Our spiritual life. Bali po, bakit? Salamat, dakal tamo. Salamat, kapatid, si isip bata mo. Pero yung oining kutang, mapalita pa kasalpantayanan. Mainit pa ho ba tayo sa pananampalataya? Timplan mo na may sipig mo. Mapaliya ba yan o ice cream na? Hello? For the glory of God, bali po rin kalalakihan, karing activity na darakal kami. Palakpakan tano mo po rin kalalakihan. Kami mo darakal, mga tabake pa.
Kaya tutong ng mamangan eh. Pero bali po, kami masayang darakal kami mo. Kami masaya. Kasi ating kaming buring malyari. Nano ito, ing burimi kapatid, nung akit na kami man, potang tatagon, kareng distrito, kareng annual conference activity, may buring sabihan ng karakal na rin kalalakihan king disciples. Ing buriming damdaman, kapalida kasalpantayanan, ding kalalakihan king disciples. Amen po ba? Nanan ming dakal, eno ko man mapali. Nanan ming dakal, tani man pantunan ng Diyos. Baling di taktamo kapatid, pero gagawan tamo pantunan taya ing Diyos. Amen. Bisa pa ho, palakpakan taya ing Diyos. Praise the Lord. Kaya panalangin nyo kaming kalalakihan. Kaya po, bangkanita kapatid, itang pali, lalo yung milablab. Amen? Praise the Lord. Tingnan po ninyo si Haring David. Anong sabi niya? In Psalm 63 verses 1 to 3. Ang sabi niya, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I look for you in the sanctuary to see your power and your glory. Kapatid, inilalarawan ba yan ng kaugnayan mo sa Diyos ngayong umaga? Ang iyo bang kaluluway nananabik para sa Diyos? Hinahanap mo ba siya ngayon? Ang sabi ni David, my soul thirsts for you. My flesh longs for you. So I look for you in the sanctuary. Uli nga nang maranupin ka na akong kaladwa, mauing ka na akong kaladwa nga na, inggewa ko nga na, minta ko king kekang tuknangan, minta ko king pisamban, bada kang akit. Tanong, yan ba kapatid? Ang nararamdaman mo, yan ba ang dahilan kung bakit ka nandirito? Hinahanap ba natin ang Diyos? O pantunan may itang crush mo? Seek the Lord. Si David po, kapatid, umaga pa lang, hinahanap niya na ang Diyos. Kapatid, hanapin natin ang Diyos. Dahil ang sabi ni David, and for those who know your name will put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Laway niya po yung nga maano ngayon ni. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Pota palang pantunan me ing Diyos, kapatid. Sa likod, pakikita na ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag naglaan ka ng oras para sa akin, kapag hinanap mo ako, hahanapin kita. Hinahanap ko ang mga taong gumagawa niyan at pinagpapala ko sila. Mga kapatid, hinanap po ni Haring Uzias ang Panginoon. Penintunay ang Diyos. At ginawa ng Diyos ang kanyang mga sinabi. Kaya naman, naging maligaya at nagkaroon ng katiwasayan ang buong Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. Iting maging sikreto ng King Uzias, yung bakit may bagwaya, mumuna ing kayang kabiyayan, kadwa ing kayang bansang panimunan. Bakit? Uling penintune ing Diyos. Pero naning title na ning kaya katang sermon, When You Stop
you drop. When you stop, you drop. Mi bagwaya, iking Uzias, pero oy ning makalungkot, ang magandang panimula niya ay nauwi sa kalunos-lunos na kawakasan. Happy ending. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kasanting na. Okay na. Ano yung problema? Tinok nang ya. At may bagsak ya. O ba't may bagsak ya? Verse 16, ang sabi po dito, nang si Uzias ay maging makapangyarihan. Anong nangyari? Naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya si Yahweh. Kapatid, anong ginawa ni Haring Uzias? Nilapastangan niya si Yahweh. Ang sabi po doon sa wikang Ingles, doon sa Douay Realms Bible, he neglected the Lord his God. He neglected the word is God. Alam niyo po, siguro para sa atin, maliit lang na bagay yung salitang neglected. Hello? Ning misan balata mo, anya mo kalating bagay ta. Kelingwan taya ing Diyos. Pero alam niyo kapatid, hindi po sa Panginoon. Hindi sa Panginoon. Big deal po yung salitang neglected sa Panginoon. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Hindi siya small deal. It is a big deal. Alam niyo kung bakit? Sapagkat noong hindi na po nakikinig si Haring Uzias sa mga saserdote. Tingnan po ninyo kung ano po yung nangyari. Basahin natin mga kapatid. Pwede po bang kayo yung magbasa? Pakikita po ninyo. Sige po, pakibasa po natin. Ready? Go! Next. Ang Haring Uzias, nakita po ninyo yung nangyari kay Haring Uzias? Church? King Uzziah stops. King Uzziah stops. And he drops. Okay na sana eh. Kaganda na ng kanyang simula. Kagaganda na ng ginawa ng Panginoon sa kanya sapagkat siya po ay pinagpala ng Diyos. But he stops. And then he drops. Church, when you stop, you will definitely drop. Ang akala ni Haring Uzias kasi well-off na siya. Okay na ako eh. Kayaman ko na. Nakaangat na ako.
Masagana na yung Huda. Pinagpala na kami ng Diyos. Payapa na yung buong lupain. Okay na ako eh. Ay, mag-ingat tayo kapag ganyan, kapatid. Because when you stop, you drop. Why? Because the most dangerous period of our life is when God blesses us and we stop seeking Him. Ang pinakamapanganib na yugto ng ating buhay ay kapag pinagpapala tayo ng Diyos. Subalit, hihinto tayo sa paghahanap sa Kanya. Tanungin ko po kayo, hindi ba sobrang big deal yan? Hello? Isipin nyo kapatid, binless ka ng Lord, sinamahan ka ng Diyos nung wala ka, ginabayan ka ng Lord nung nangangailangan ka, pero nung makaangat ka na, bigla kang nawala. Bigla mo siyang nilaglag. Hindi po ba big deal yon, mga kapatid? Hello? Kung kaya kayo, ang Diyos, pagkatapos mo siyang tinulungan, pagkatapos mo siyang sinamahan, tinuro mo pa yung sikreto, paano ka yumaman? And then, nung yumaman siya, hindi ka na niya kilala. Okay ba po ba sa atin yon? No. No. Big deal yon, mga kapatid. Bakit big deal ito sa Lord? Ang sabi ni David, the wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. Sa ibang salin, in his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. The wicked are too proud to turn to you or even think about you. Tingnan po ninyo, mga kapatid, nawala na sa isip nila ang Diyos. You know, the definition of wickedness, the God's definition of wickedness is a person who does not seek God. Ang kahulugan ng kasamaan sa Diyos ay isang taong hindi naghahanap sa Diyos. Sila yung mga taong binabaliwala ang Diyos. Sila yung mga taong walang oras para sa Panginoon. Sila yung mga taong kailanman hindi gumagawa ng anumang agresibong bagay para hanapin ang Diyos. And that is wickedness. Potang ala na lareni King Bietamo, nani sinabi na, in all his thoughts, there is no room for God. King kaisipan na, alane ing Diyos, ene kayabe ing Diyos, alane, ene mag-exist ing Diyos. Kapatid, ganyan po yung nakita ng Diyos nung panahon ni Noe. Ang sabi dun sa Genesis 6 verse 5, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. The Lord saw how evil humans had become on the earth. All day long, their deepest thoughts were nothing but evil. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Nilipol sila ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha. At sila pong lahat ay nangamatay. Bakit? Bakit? Kasi big deal yun sa Panginoon. Big deal yun sa Panginoon. Mga kapatid, mula sa langit, ang Diyos po ay nakatingin sa baba. Ang sabi ng Psalm 14 verse 2, the Lord looks down from heaven on the human race to see if there is one who is wise. At sino yung wise na yon? The one who is seeking God. Nagtatanong ang Diyos, ang sabi ni David,
mayroon pa bang naghahanap sa akin? Mayroon pa bang nangangaral na naghahanap sa akin? Mayroon pa bang mga magulang na naghahanap sa akin? Mayroon pa bang mga kabataan ang naghahanap sa akin para sa plano ng kanilang buhay? Mayroon pa bang mga negosyante ang naghahanap sa akin kahit malago na ang kanilang negosyo? Meron pa ba? Meron pa ba? Mga kapatid, kailangan nating maunawa ng sinabing ito ng Diyos. Na ang sabi niya, naghahanap ako ng mga taong naghahanap sa akin. At ipinapangako ko sa kanila na kung hahanapin nila ako, kakausapin ko sila at lalapit ako sa kanila. Alam nyo, ito po yung wag nating kalilimutan. Lalong-lalo na itamong talasamba, itamong talasuyo. Ining etamo diling kakalingwan. Na sa sandaling hinanap natin ang Diyos, mayroon pong isang makapangyarihang bagay ang pinapakawalan natin sa ating buhay. Hello? Sa sandaling hinanap natin ang Diyos, mayroong isang makapangyarihang bagay. Makapangyarihang bagay na pinapakawalan mo sa iyong buhay, kapatid. Ano po ito? Makinig po kayo, basahin natin. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. God made him prosper. Why? Because he sought the Lord. Pinagpala siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat patuloy siyang nananalig sa Diyos. Yan po yung makapangyarihang bagay na pinapakawalan mo, kapatid, kapag hinanap mo ang Panginoon. God will make you prosper. Ang mga pangarap ni Uzias ay nagsimulang magkatotoo. Dati, mga pangitain niya, mga pangarap lamang. Subalit, ngayon, itong lahat ay nagkatotoo. Nagsimula ng mangyari. Bakit? Dahil hinanap niya ang Panginoon at pinaunlad siya ng Diyos. Church, please, 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 don't stop. Don't stop. Don't stop. Because when you stop, you will drop. Amen. Ginoo,
patad eko balo nung naning sitwasyon mo ngeni. Eko balo nung naning pagdalanan mo. Eko balo nung naning kabilyan mo, pero balo na ning Diyos. Akakit na ning Diyos nung naning dadalanan mo ngeni. Ating sasabihan na kaya katama ning Ginoo, katutok nang anak. Katutok nang. Katutok nang. Akakit da ka. Akakit da ka. Panintunan mo ko. At akit mo ko. Seek me. And you will find me. Eko buri nung naning kaya kang pagdalhanan ngini, uling akakit kong magkasakit na ka. Eko buri, ing daralanan mo ngini, uling pating kaya kang pamilya mi babayat nana. Sundo mo ing kasuywan. At panintunan mo ko. Uling yako, ing solusyon king kaya kang problema. Lalapit kami ngan kapuke kayo ngini, O Diyos. King Espiritu na ning kapagpakumbaban, King Espiritu na ning kasalpantayanan, King upaya daring kekang amano, at lalam na ning kekaming kasalpantayanan, pablasang ikaing tune Diyos, ikaing mayap a Diyos, at kapilan man Ginoo mo pignasan, ing ikami mipahamak kami, ing ikami o Diyos mipaboren kami. Kalupa ng Haring Usyas, iba't king ala, meto ngayanak, kapatid na langan ding sablang haring makapadurot kaya, naning kinabukasan na. Pero salamat uling ating Zacarias at tinuro kaya na lumapit yakeka at mikatakot yakeka. Uling minwalaya iusyas o Diyos, mga lago ing may palyari. Mga lago ing may rapat. At migari ang 52 banwa. Ting lugal na ning Huda. O Diyos, salamat. Salamat uling magsalita ka ngini kaya kami kalupa ng Zacarias. Tuturo mo kami, O Diyos, nung naning kaya kami gawan. Tuturo mo kaya kami Ginoo nung nano, no ka rin kami magsandal, nung no ka rin kami talagad. Ating tuturo mo, O Diyos, apinitang panintunanda ka. Panintunanda ka, Ginoo. Uling ikaing bukod pakibat, king kaya kaming pakyarapan, king kaya kaming kabilyan. Ating sinabi mo, Ginoo, potang pantunanda ka, Ginoo, kasalikot. Nunay iting buri mo pin, inya pakit ka naman kaya kami. O Lord, salamat ngeni nga ba kay ti, pepakit ka kaya kami. Salamat, O Diyos, migsalita ka kaya kami ngeni. Salamat, Ginoo Diyos, tatarian mo kami ngeni. Bangking kaya kaming pamaglakbe, Ginoo, magumpisa kaming manintun kaya ka. Salamat kalupa ng David, inyang penamdaman ng ating kulang kaya, ating niyang pantunan, mintaya king pisamban, at karinya linapit, lepitane ing Diyos, amayupaya king sabla. Kalupa ng Usyas, may kibat kakangaring David.
At manwala kami mo naman Ginoo, kaya kaming pamaglapit ngeni keka. Makasadya kang makibat, karing kaya kaming panalangin. Tarian mo kami, Lord, tarian mo kaya po. Gawan mong makabaldugan, kaya kaming pamanyamba. Gawan mong makabaldugan, O Diyos, kaya kaming pamanagon. Gawan mong makabaldugan, Ginong Diyos, kaya kaming kasuywan keka. Na inigagawan mingan Ginoo, uling burida kang mipatulan. Na inigagawan mi, O Diyos, uling pantunanda ka. Uling balumi, alake ngagawa, nanuman nung alaga king biyemi. At nung atin kami man, patawaran mo kami nung nengmisan pagmaragulmiti. Patawaran mo kami Ginoo nung nengmisan, akakalingwanda ka pauli daring pigkalub mo kaya kami. Patawaran mo kami Ginoong Diyos, nung nengmisan milelele ka karing biyemi, at era kayo na, kingkega na ganang bagi. Mila ko yung sablakang usyas. Meteyang ating pangsakit. Meteyang ating ketong at enemy bagwa kapilan man. May puburing malyari takya kami Ginoo. May puburing malyari. Nya salamat bigsalita ka kaya kami. Salamat po Diyos, kikimot kang ini. Salamat Ginong Diyos. Tirinan mo kami pang pribilehiyong makalapit kaya ka at sopan mo kaming panintunanda ka. Ikabit mo king kaya kaming puso. Ikabit mo, O Lord, king kaya kaming kaisipan. Ing kawa na ning pamaninton kaya ka. Na eya milabas ing meto ngayaldo, ing era ka panintunan. Eya milabas ing meto ngayaldo, O Diyos, na kami milapit kaya ka. No ne Ginoo panalangin mi nung makanano yung kapag nasandaring kalalakihan, ing kami O Diyos, lablab kami kasalpantayanan, at malyari itapot ang kami manintun kami king Diyos ang magpalablab karingke kaming kasalpantayanan. Panwanan me ing iglesia na ning Disciples United Methodist Church. Gawan meng aliwang iglesia, O Lord, anong no ka rin mamapiyak ing kasalpantayanan. Anong no ka rin, O Diyos, ding tao nga tsukeni, Lord, paninto nanda ka igit king sabla. Lalong-lalo na ginumeging tapat ka karela. Binagwa mo laking karelang biye. Dininan mo lang may lagong paintungulan. Gewa mo lang mga biyasa, O Diyos. Dirinan mo lang galal kapamilatan da rin karelang anak at apo amamagaral. Maraguling pamiyaliwa kanita ngini. Uling meging tapat ka karela. Ing panalangin mi Ginoo mo po papabureng mga lingwan keka. Ginoo mo purik pangalingwan keka. Makisabi kong mayap. Makisabi ko pong mayap o Diyos. Tagkilan mo lang. Tagkilan mo lang. Kaya beda rin kaya kaming kapatid, ang makiramdam po, ting online, tagkilan mo kaya nga, O Diyos. Eyo kaya bibili, uling milakoya kabaldugan ng biyemi, dis oras milawat kami kaya ka. Inya, salamat, dakal pong dakal, salamat, Ginoo. Paintulutan mi pong matuloy kang magobra, karing biyemi banalay espiritu, naking bahalang aldo, alalabas, king kaya kaming biye, metong ming pantunan mi, pantunanda ka. Pantunanda ka, Ginoo. Bang may kumpleto ya, ing patingapon mi, ing aldo ngay ta, king biye mi. Dakal pong salamat, karing panalangin na peki batan nyo, karing masakit ay inuloyo, karing birthday, O Diyos, apig celebranda at pag-celebranda rin ka na akong kapatid. Salamat king kekang ganaka. Salamat lipat naman po ning mamanuran. Lord, makapag-aral lang maayos din kaya kaming anak. Ingatan mo lang king balang biyahe. Pagkalubanan mo yung pamangailangan da king aldoldo, ing bakal at ing pamasay. Salamat po karing pengari ginuming Diyos na king karelang pamagobra ginugagawa kang makapagmula lang bagi. Anang misan era na balo no karila kuma.
Pero uling maayap ka, Ginoong Diyos. Uling maanalig kami keka. Patuloy kang gagawang makapagmulalang bagi, King Biemi. Panalangin mila pa po. Detang kaya kaming kapatid. Ama, sakit. Ginusopan mula. Nung daramdaman-daman iti, ing kaya kaming panalangin at ing mirapat apaman niya ba. Sopan mo lang ela mga lingwan keka. Uli ginuming Diyos. Ika ing pakibat. Ika ing solusyon. King karelang kapanamdaman. Nung atin lamang pakyarapan na mabayat, O Diyos, paboren mong ing panalangin na iti. Ding mensaheng miyapse, magobralangan po, karing biyeda rin ka na akong kapatid. Bangkanita, Ginoo, ing pamagyarinan ning biye, ing pamagyarinan ning biye, mi kaya tiking yato, tunay yang biye, amin yetula kaya ka, tunay yang biye, amengat mo, king kanwanan. Salamat po, Ginong Diyos, parangalanda ka at pupurian. Uling inyawad mi nga niti, king lagyo ng Jesucristo, kay kaming Ginong pong tagapagligtas. Amen. Amen. Mas sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan at biyaya. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan at kagalingan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.